DZXL 558 RMN Manila. Maasahang serbisyo publiko para sa masang Pilipino. 558 DZXL. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo ba na ang pag-inom po ng beer at high fructose sa sweetened fruit drinks at sodas ay ilan lang sa mga inuming nakapagpapalala po ng arthritis? Samantala ang mga gulay naman ay nakakatulong para mailabas ang uric acid sa katawan. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan. Magandang hapon mga kaibigan, mga kanutrisyon at siyempre sa makakasama natin ngayon na pansamantala pong humahalili kay Asik Bernie Flores. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Jovi Raval, Nutrition Officer 5 at hepe po ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ma'am Jovi, magandang tanghali. Magandang tanghali din, Mr. Rod, at sa ating mga mahal na listeners. Magandang intro mo kanina, Rod. Kasi dahil malaki talaga yung epekto ng nutrisyon sa arthritis. Akala kasi ng marami, yung arthritis na tawagin syempre natin na rayuma, ay kailangan lang umiwas dun sa munggo. Oo, kaya tuloy parang ang sama ng munggo. Mabait naman siya. Kaya tuwing Biyernes lang sila nagmumunggon. Correct. Dahil kinabukasan walang trabaho. Pwede na ulit. Pwede na ulit. Pero yung iba naman kasi parang sige lang. Kaya minsan lumalala yung mga may arthritis. Kaya sa hapong ito pag-uusapan natin muli yung arthritis. Kasi nung episode natin nung March 22, ang dami nating mga nakuhang mga tanong pa tungkol sa arthritis. Maraming nirarayuma siguro sa ating mga kababayan. Kaya ngayon, bibigyan din natin yung arthritis at ano yung maaaring maging magbunsod ng mas grabeng mga karamdaman at iba't iba pa. Depende dun sa uri ng arthritis. Pasisinungalingan din natin yung ilan sa mga karaniwang maling paniniwala sa sakit na yan, lalo na sa mga pagkain. Kaya nang sinabi nyo kanina, si Monggo talagang napakasama na dahil kay arthritis. Kawawa naman. Mura na, masustansya pa. Kaya mga kanutrisyon, tutok lang po sa ating shoot not miss na pagsa ngayon, Arthritis Part 2, mga komplikasyon at maling paniniwala. At Rod, pinalad tayo dahil naimbitahan natin isang eksperto sa larangan ng arthritis o rayuma. Isa po siyang rheumatologist na affiliated sa iba't ibang hospital. Kagaya po sa UST Hospital, sa United Doctors Medical Center, at dun po sa Maria Estrella General Hospital na sa Calapan City pala, sa Mindoro. Member din po siya ng Philippine Rheumatology Association. I-welcome po natin si Dr. Maria Sheila Lainez. Welcome, Dr. Lainez, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon. Thank you po sa DZXL. Thank you, Sir Rod. Ma'am Jovi for inviting me to guest in this show. Ayan, thank you po for coming. Umpisan na po natin yung ating talakayan. I'm sure marami sa ating mga tagapakinig ang interesadong magtanong. So, umpisan po natin. Para i-review po natin, ano po ba yung tatlong pinaka-common na uri ng arthritis? Okay.
Ang tatlong pinaka-common na uri ng arthritis ay una, osteoarthritis. Pangalawa, yung gouty arthritis. At pangatlo, rheumatoid arthritis. Kung tatanungin nyo ang pang-apat, common din yung psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis, parang bago sa aking pandinig yun po. Ito, ang dami palang klase ng arthritis. Pero ano po yung maaring komplikasyon mula dito sa mga uri ng arthritis? Maraming pwedeng komplikasyon po sa mga iba-ibang klase ng arthritis. Hindi alam ng karamihan na pag may arthritis ang isang tao, hindi lamang joint ang apektado, hindi lang kasukasuan. Meron din tayong tinatawag sa English na extra-articular involvement o mga manifestation. So, may mga sintomas na involve ang pwedeng puso, in fact, pwede rin ang mata, pwede ang bato. Sa ibang mga uri ng arthritis, meron din sa balat, no? So, hindi lamang joint o kasukasuan ang pwedeng involve. Pwede rin ang mga visceral organs o yung internal organs. So, karamihan nga sa mga rheumatic conditions o rheumatic disorders ay meron tinatawag na systemic involvement. So, buong katawan pwedeng maapektuhan. Kung kaya dapat ang mga pasyente kung may arthritis, nirarayuma, magkonsulta ka agad sa doktor. Hindi dapat binabaliwala ito. Nabanggit niyo, doktora, yung extra-articular na komplikasyon ng arthritis. Halimbawa po, halimbawa sa puso, sa mata, sa bato, ano po yung nagiging komplikasyon ng arthritis dito sa mga organs na to? Para sa ating mga rheumatologist, dalawa ang tinitingnan natin na komplikasyon. Isa ay dulot ng sakit mismo na rheumatic condition, in itself, namamaga yung in mga, itself, yung sakit na arthritis, pwedeng siya ang maging sanhi ng komplikasyon. Subalit ang isa pa ay dahil sa sekwela o komplikasyon ng panggagamot, no? Treatment. So, yung isa dahil sa sakit, yung isa ay dahil sa panggagamot na kaakibat na para ma-address yung arthritis. So, dalawa yan, so no? pwedeng magkakomplikasyon sa paggagamot. Oo, pwede rin. So yung kagaya halimbawa dito sa rheumatoid arthritis, ang isa sa pinaka-common complication ay ang pagkakaroon ng tinatawag na coronary artery disease o cardiovascular disease. So ang puso pwedeng maapektuhan. Ito kalimitan dahil sa nagkakaroon ng accelerated atherosclerosis. Napapabilis yung pagkakaroon ng mataas na kolesterol at pamamaga ng mga ugat na nagiging sanhi ng pagbara sa mga blood vessels. So, pwede maging sanhi ng stroke, atake sa puso. So, hindi yan alam ng karamihan, no? Pero, sabi kasi po ng mga eksperto, meron pong common pathway na tinatawag ang sanhi ng atherosclerosis tsaka ang mga pamamaga arthritis na kagaya ng rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis, kung inyong itatanong, may significant na pamamaga, no? Hindi lang sa joints kundi sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ganun pala yan. So, hindi alam ng tao na pag ikaw ay nagkarayuma, pwede ka ring magkaroon ng sakit sa puso. Oo. Sa pala yan, hindi mo alam. Yung epekto hindi lang pala sa mga joints natin. Oo. Pati buong katawan pala may epekto din pala ito. Oo. So, wag nilang baliwalain itong arthritis. Oo. Kailangan talaga alagaan. Yung sa iba namang klase ng arthritis, kagaya ng gout, yung Opo. mataas ang uric acid, pwede rin naman magkakomplikasyon sa bato. Kasi hindi lang nagkakaroon ng problema sa joint, kundi pati sa kidneys, no? Common na nagkakaroon ng mga deposito ng uric acid sa mga soft tissues. Ang isa nga ay bato. So, hindi lang rin sa balat, yung mga may bukol, tophi ang tawag namin doon. So, hindi maganda sa paningin, pero ang mas nakakabahala kung tutuusin ay ang pagkakaroon ng involvement ng kidneys o bato. Kasi pwedeng pumalya
ang mga bato. So dapat talaga ang mga pasyente na may mataas na uric acid ay magkonsulta sa doktor, no? Ayun naman pong kadalasan naririnig natin, yung total joint replacement. Ano po ba ito? Ang total joint replacement ay ang pagpapalit ng mga nasira o damage na cartilage at joint surfaces sa buto. Ang isang tawag dito ay yung arthroplasty, ang isang technical term. Pero ito ay usually ginagawa para sa mga pasyente na may grabing osteoarthritis. Pwede rin naman kung sa kabataan yung may mga significant na trauma. Okay? Pero ito ay dapat doktor ang magsasabi kung anong indikasyon, no? Hindi ito ibibigay first line kumbaga sa mga pasyente na may mild lang na arthritis. So ito ay sa mga malala o severe na arthritis. Okay. Mga arthritis, mga tistis. Ano din naman po itong bursitis o tendonitis? Paano po naiba sa arthritis? Mga tistis. ang itis, ang itis ang ibig sabihin nito ay inflammation, no, pamamaga. So, pero pag sinabi nating bursitis, tendonitis, ito ay hindi arthritis. Ito ay mga nasa soft tissue rheumatism. Hindi sa joint. Hindi joint itself, hindi kasukasuan mismo, pero yung mga area o nandun sa palibot ng joint, no? So, pag sinabi natin bursitis, bursa, usually mga sac-like structures yan, surrounding o malapit sa joint, no? Tendonitis, pamamaga ng mga litid at mga ligaments, no? So, magkaiba, hindi sila parehas. Ako namamagayang bulsa ko kasi walang laman. Yun ang isang masaklap na problema din, Ma'am Joby. Alright. Ito, may tanong pa tayo dito, no? Ano po yung pinakamabisang paraan naman para maibsan yung pamamaga at pananakit na dulot po ng arthritis? Marami tayong treatment options para sa mga pasyente na may arthritis. Ang una, yung tinatawag natin mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, no? NSAIDs, sabi ng mga doktor. Sa karaniwang tao, ito yung tinatawag natin na mga pain reliever or analgesics. Pero hindi lang dito nalilimit yung mga gamot para sa arthritis. Kasi meron na rin tayo ngayon yung mga pinapahid, topical analgesics, ointment, liniment, no, mga pampahid. Pero nakakatulong din pala yun, Doc. Nakakatulong siya in a way, pero sabi ng mga eksperto, mas mabisa pa rin yung mga iniinom o oral. Okay? Pero ngayon, dahil sa mga progresibo na nga po ang medisina, marami rin tayong bagong gamot like yung mga ibinibigay po sa swero. Ang tawag ng mga rheumatologist po ay biologics, no? So, napakabisa na mga gamot, medyo may kamahalan lang, pero ito po yung tinatawag namin na targeted treatment. So, talagang kung ano yung problema po, yun lang po ang ita-target. Kaya napaka-effective po na gamot. Biologics ang tawag. Ayun. Alright, mga kasama. Break muna tayo. At bago tayo mag-break, ito muna pala. Yung text question of the day. Alam ko ang daming nag-aabang dyan kung ano ang tanong para sa 50 pesos na cellphone load. Ma'am Joby? Ito po ang tanong, makinig kayong mabuti. Magbigay ng isang komplikasyon na maaring ibunsod ng arthritis. Isa lang ang hindi 10. Isa lang komplikasyon. Alright. I-text lang pong sagot ninyo sa ganitong format: full name, space, address, space, sagot, syempre mga kasama, at isend po yan sa 0919-884-0659. 6 ang ating mananalong text winners today, kaya pindot na o touch na. Magbabalik po ang ating programa, ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Only rice?
Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasaing ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Passing yun. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon ng ating paksa ay Arthritis Part 2, mga komplikasyon at maling paniniwala. Ang ating napakahusay na guest resource person ay walang iba kundi si Dr. Maria Sheila Laines, isa pong rheumatologist sa iba't ibang hospital at membro ng Philippine Rheumatology Association. At mga kasama, kung meron ho kayong nais itanong, text nyo lang po sa 0921-431-1044. Ulitin ko po, 0921-431-1044. Yan po ay para sa mga smart users at para naman sa mga gumagamit ng Globe, 0927-650-6795. Sa subscribers, ang number po, 0942-570-0106 o di kaya tumawag sa 882-2374. Okay, sa bahagi naman po ito, tatanungin po uli natin si Dr. Laines sa mga maling paniniwala sa arthritis. Ang arthritis ba ay sakit lamang po ba ng mga matatanda? Mali po yan, no? Kasi meron po tayong mga pasyente na mga bata, teenager, at saka meron din nga po mga wala pang 10 taong gulang, no? Nag-arthritis. So meron tayong mga pasyente na may lupus na nag-arthritis, 6 years old, 7 years old. Meron din tayong mga pasyente na tinatawag na mayroong juvenile idiopathic arthritis o juvenile rheumatoid arthritis. Ito ay mga bata, wala pang 16 years old, nag-arthritis na. So, hindi lang sa matatanda. Exclusive sa mga may edad, no? Oo. Pag bata, anong cause na noon? Pag usually bata? Usually immune-mediated. So, ibig sabihin, may problema nga sa immune system. Hindi dahil sa mga pagkain o ano? Oo. Usually, may basis sa problema sa immune system. Ito rin po, kadalasan, yung arthritis po ba ay dinudulot ng malamig at maulang panahon? Ito, paboritong paksa ng mga matatanda. Aray ko. Okay. Pero, kung tutuusin, meron konting katotohanan dahil ang loob ng joint natin ay yung sa loob nito, may tinatawag tayong synovial fluid, no? So, dahil dito, may connection daw sa barometric pressure na related nga sa weather. Kaya nga, di ba yung mga lola natin, pag halimbawa malamig na yung panahon, tapos uulan, alam na nila na uulan kasi sumasakit ang mga tuhod. Pwede na yung forecaster. Pwedeng palang pag-asa ang mga rayuma natin, alam na uulan. Yun naman pong arthritis po ba, dulot din ba ng maling nutrisyon? Pwede naman po na maging dulot ng maling nutrisyon kasi may mga pagkain na nakaka-compound o palala ng arthritis. Pero hindi lang pagkain ang nagiging problema. Sabi kasi ngayon ng mga eksperto, meron tayong tinatawag na metabolic syndrome. Ano ito? So, meron tayong problema sa pagtaas ng timbang, obesity, meron tayong pagtaas ng cholesterol, yung tinatawag namin na dyslipidemia. So, kasama na rin dyan yung mga atherosclerosis. Ang isa pa ay pagtaas ng sugar o yung pagkakaroon ng diabetes, no? At ang isa pa ay ang pagkakaroon ng mataas na presyon o blood pressure, hypertension. So, ito po ay meron mga kaugnayan sa isa't isa.
At itong metabolic syndrome ay dapat natin pagtuunan ng pansin, hindi lamang yung sa pagkain. Pero kagaya na nabanggit kanina, no, nung sa panimula ng ating palatuntunan, yung pagkain din po ng mga matatamis, no? Mga soft drinks, high in fructose, tsaka po yung mga matataba. Ito po ay nakakapagpalala ng arthritis. Tapos sa mga gout, pag po mataas ang intake nila ng seafoods, so nakakapalala ng uric acid, no? Yung seafoods, doktor, especially yung tuyo, dilis, tulingan, mga sardinas, ayan, yung mga matataas sa uric acid. Masama po ba yung mag-exercise yung mga may arthritis? Yung exercise po para sa mga pasyente, pwede po itong magkaroon ng benefit, no? Subalit, ang pinakamainam sa panahon na nag-arthritis o aktibo talaga yung pamamaga, pinakamaganda ipahinga, no? I-rest yung joint na apektado, no? Pero ang pinakapayo ay huwag patatagalin na nakahiga lang. Huwag ihihiga ng matagal, no? Kasi mas nagkakaroon ng mga komplikasyon, kagaya ng mga pagiging, yung may tinatawag kaming deconditioning syndrome, parang lalong nanlalata o nanlalambot yung pasyente. Hindi na makabangon. Oo. Tsaka kung mapansin mo, yung mga paa nila lumiliit. Kasi nag-a-atrophy o lumiliit ang muscle pag matagal na hindi ginagamit, no? So, dapat kahit lakad-lakad lang. Oo, galaw-galaw. Hindi pwedeng nakahiga ka lang. Mas lalong lalala yun. Oo. Tsaka nagkakaroon ng mga komplikasyon kagaya ng stroke, ang mga atake, no? So, kung kaya na, mas maganda earlier mobilization ang tawag, no? Sabi nga yun, lakad-lakad din pag may time. Correct. Find the time. Ano naman po yung epekto pag bumaba naman yung timbang sa arthritis? Maganda na mas ideal ang body weight natin kasi sinasabi nga na pag obese o masyadong mabigat ang timbang, nababurden o nahihirapan ang mga hips, balakang, at ang tuhod. Kasi ang hips at saka ang knees, ito yung mga joints na nagdadala ng timbang ng tao. Ito yung tinatawag namin na weight-bearing joints, no? So pag mabigat, lalo na mabilis ang pag-gain ng weight, ito yung unang sumasakit. Ayun. Okay. Medyo kulang na tayo sa oras, Rod, ano? Kaya mga kaibigan, kung kayo o inyong mahal sa buhay ay na-diagnose na merong arthritis, importanteng maunawan ito ng lubos at ang mga maaaring epekto nito. Kung kayo'y makakaramdam ng mga unang sintomas ng arthritis, huwag po itong ipagwalang bahala. Kaya palagi po na kapag palagi nang nakakaramdam ng mga sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang pag-iwas naman po ng arthritis ay simple lamang. Maging physically active at kontrolin ang ating timbang. Dapat po nasa normal body weight. Uminom din po ng maraming tubig kasi nakakatulong din po ito. At magkaroon ng healthy diet. At kung may arthritis na, lalo na po yung gout, alamin at limitahan ang pagkonsumo ng mga bawal na pagkain. Iwasan po yung pagkain ng mga lamang loob tulad ng atay, pati po mga isda, yung tuyo, dilis, sardinas. Limitahan din po natin yung karne at manok na may mga saturated fat na nagpapahirap sa paglabas ng katawan ng uric acid. Pwede rin po tayong kumain ng mga butong gulay. At last po, huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak at mga fructose-sweetened fruit drinks. Maraming salamat sa ating guest resource person na si Dr. Marie Sheila Laines, rheumatologist at nakonektado sa ilang hospital at member ng Philippine Rheumatology Association. Dr. Laines, any parting words po para sa ating mga tagapakinig? Salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Para po naman sa mga tagapakinig, huwag po nating baliwalain ng arthritis kasi kagaya na banggit ko, hindi lamang po kasukasuan ang pwedeng ma-involve, pwede rin po ang ibang mga organs po natin, no? So,
pag nagkaroon ng arthritis, maging maingat, kumonsulta sa doktor, at bantayan po ang ating pagkain. Magkaroon po tayo ng healthy lifestyle. Ayan. Yun ang importante doon. Healthy lifestyle. Once again, maraming salamat po, Doc, sa oras at panahon. Samantala, mga kasama, narito na po ang mga pangalan ng 6 na nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load. Ma'am Joby, kasi ang akala nila cellphone na rito eh. Load lang. Saka na po yung cellphone. At sumagot ng tama po sa ating tanong kanina. Alright, ang mga sagot, mga komplikasyon na maaring bunsot ng arthritis, komplikasyon sa bato o kidneys, sakit sa puso tulad ng coronary artery disease, coronary vascular disease, pamamaga ng blood vessels. Yun, okay. So, isa lang pong hiningi kanina ni Ma'am Jovi at ang mga sumagot ng tama. Ang unang winner of 50 pesos na load ay si Jeremy Agustin ng Pag-asa Project 6, Quezon City, ma'am. Ang pangalawang winner ay si Alvin Rosales ng Barangay Kupang, Antipolo City. Pangatlo, Muriel Alejo ng Langgam, San Pedro, Laguna. Pang-apat, Carlito Ancheta ng Barangay Kamohagin, Gumaca, Quezon. Bago doon, Miguel San Juan ng Tondo, Manila. At ang pang-anim, Ma'am Jovi, ay si Diana Alvaro ng Manggahan, Pasig City. Alright, so sila po yung ating mga winners of 50 pesos na cellphone load. At mga kasama, maraming salamat po. Don't forget, mga kaibigan, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood pang ating episode ngayon at yung mga nakarang episodes natin. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel. Type nyo lang po sa youtube.com /Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay, one word lang po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede rin po tayo maging friend. I-like lang po ang aming page sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon at i-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radio Nutrisyon. Ayun, maraming salamat mga kanutrisyon sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay nako, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni Assistant Secretary of Health Bernie Flores, ako po ang inyong lingkod, Jovi Raval. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa